Purihin ka, O Diyos, at Ama namin, sapagkat inaaliw mo kami ngayong umaga. Kaaliwan ang hatid mo sa iyong mga anak, sa iyong bayan, na ang aming mga kasalanan ay iyong pinatawad at mananatiling may kapatawaran, sapagkat iniunat mo ang iyong kamay sa amin. Nasa iyo ang aming kapahingahan, na ang aming mga pakikipaglaban ay natapos na, sapagkat makakapagpahinga kami kay Jesucristo na aming tagapagligtas. Nawa maging handa ang iglesyang ito sa pagbabalik ni Kristo. Nang bawat mga burol ay maibaba at ang lahat ng lubak at bako-bako ay matambakan at maituwid, upang makita ng lahat ang kaluwalhatian ng Diyos. At maipangaral namin sa sanlibutan, masdan ninyo ang inyong Diyos. Makita nawa namin sa aming mga kaisipan ngayon at sa puso si Kristo na aming Diyos at tagapagligtas at Panginoon. Mahabag ka sa amin sa kadakilaan ng iyong kahabagan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating teksto ngayong umaga ay nasa Marcos 1:1. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos. Yan ang ating teksto ngayong umaga. At yan din ang ating titulo sa pangangaral ngayong umaga. At sa ngayong maghapong ito, ang Ebanghelyo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos. Pag-uusapan natin ang Ebanghelyo. Pag-uusapan natin na si Jesucristo ang sentro ng Ebanghelyo. At pag-uusapan natin kung gaano kabigat ang titulong ang anak ng Diyos. At ngayong umaga, bigyan nawa tayo ng Panginoon ng katalinuhan upang maingatan ang ating sarili sa kung ano ang hindi tunay na ebanghelyo. Ang mga ebanghelyo na kumakalat sa sanlibutan at pumapasok sa mga iglesia, hindi lamang mga maling iglesia, kung hindi maging doon sa mga nagpapahayag ng tunay na pananampalataya, ay pumapasok ang impluwensya ng maling ebanghelyo. Hindi natin yan maiaayos sa pamagitan ng doktrinal na diskurso kung hindi makikita natin yon, kung babalik tayo sa banal na kasulatan. Kung ano ang ebanghelyo at paanong si Kristo ang ebanghelyo at kung paanong si Jesucristo na anak ng Diyos ang kapuspusan ng ebanghelyong ipinangaral sa atin. At nawa handa kayo makinig ngayong umaga. Ngayon, patungkol sa ebanghelyo. Si William Tyndale, yung nagsalin ng Biblia sa Ingles, isang martir na ang kasalanan niya ay ang pagsasalin ng Biblia sa Ingles, ay nagkomento tungkol sa Griyegong salita na ebanghelyo. Ito ay salitang nagpapahayag ng mabuti, nakasisiya, nakatutuwa, at nakalulugod na balita. Isipin mo, mukhang paulit-ulit. Subalit yun ang ebanghelyo. Lahat ng mabuting salita na pwede mong gamitin para isalarawan kung ano ang ebanghelyo. Mabuti, nakasisiya, nakatutuwa, nakalulugod, idagdag mo pa, nakakaligaya. Ay pwede mong gamitin kung gaanong nagbibigay ng lubos na kasiyahan ang mabuting balitang ito, ang salitang Griego na ginamit, ebanghelyo,
na nagpapaawit at nagpapalundag at nagpapagalaw ng puso. Yun ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ito ang klase ng balita na pag pumasok sa isip at puso ng tao, hindi pwedeng hindi sumaya ang buong pagkatao ng tao. Lalo na kung mauunawaan niya ang kadakilaan ng Ebanghelyo ng Diyos. Ang kasiyahang nais ipahiwatig ng salitang mabuting balita ay inilalarawan sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung titignan natin sa Lucas 2:10 hanggang 11, may isa sa larawan mo ay mailalagay mo sa isang sitwasyon kung anong nais ipahayag ng Ebanghelyo. Anong klaseng emosyon ang nais iparanas at ipakita ng Ebanghelyo ni Kristo. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Sapagkat narito dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita, ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siyang Kristo ang Panginoon. Isang balita na nag-aalis ng takot at nagdadala ng kagalakan. Ang Ebanghelyo o mabuting balita ay ang mensahe ng mga anghel sa mga pastol sa Bethlehem. May tagapagligtas na ipinanganak. Yan ang balita. Na siyang Kristo, ang tagapagligtas na hinihintay ng Israel sa mahabang panahon na ipinanganak na sa gabing ito, ang sabi ng mga anghel. Siyang Kristo ang Panginoon. Sa mensahe ding ito, nagpuri kasabay ang buong hukbo ng langit na nagsasabing luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ito ang klaseng balita na kahit ang mga anghel ay nagsaya. Sapagkat ito ang balita ng pagliligtas. At higit pa sa pagliligtas, ito ay balita tungkol sa tagapagligtas. Ang Ebanghelyo ay patungkol sa isang persona, si Hesukristo na ating Panginoon. Sa panahon natin kapag binabanggit ang Ebanghelyo, tinitignan lamang ito na parang doktrina, kalipunan ng mga talata at mga pangangatwiran, na tayo ay nagmimintis na ang Ebanghelyo ay patungkol sa Diyos na nagkatawang tao. Pag tinignan mo doon sa sinabi ng mga anghel, bakit mabuting balita? Sapagkat si Hesukristo na manunubos at Panginoon ay siyang nagdala ng kapayapaan mula sa Diyos at nagpahayag ng mabuting kalooban ng Diyos sa mga tao upang tayong mga tao ay magbigay ng pinakamataas na pagpupuri sa Diyos. Isang klase ng balita na kapag ka narinig ng tao, wala siyang ibang direksyon pupuntahan kung hindi patungo sa Diyos. Yun ang sinabi ni William Tyndale sa kanyang komento pagdating sa salitang Ebanghelyo. Hindi pwedeng hindi maapektuhan ang puso kung ang tao ay nagkaroon ng mata, pangunawa sa Ebanghelyong ipinangangaral sa kanya. Ang Ebanghelyo ay pagsasakatuparan ng plano ng Diyos sa pagliligtas na nagsimula sa bansang Israel. Hindi ito bago. Nagsimula ito sa bansang Israel. Ipinangaral ng mga propeta. Tinignan ng mga banal na tao noong unang panahon. At ito'y naging katotohanan, realidad, ito'y naging sakdal sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon ay ipinangangaral ng iglesia ng ating Panginoon. Ang Ebanghelyo ay ang gawa ng Diyos sa kaligtasan at ang kanyang pagtawag para sa pananampalataya ng tao sa Diyos. Si Hesukristo ay Ebanghelyo. At hindi basta mensahero ng Ebanghelyo. Makikita natin sa buhay, katuruan at kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo kung anong ibig sabihin ng mabuting balita. Kung kaya't ang Ebanghelyo ay hindi lamang isang kasaysayan. Ang Ebanghelyo
Ang pagtanggap nito, ang pagkaunawa nito ay isang personal na relasyon sa Diyos. Ang sino mang sumampalataya at tumanggap ng Ebanghelyo dahil sa ang kanyang puso ay maaapektuhan ng kadakilaan nito, magkakaroon siya ng pag-ibig, kasiyahan at pamumuhay sa harapan ng Diyos. Yan ang Ebanghelyo. Ang naratibo ng Ebanghelyo ay hindi basta talambuhay ayon sa modernong pakahulugan. Ito ba sa talambuhay ni Kristo? Ito ay dapat natin tignan bilang isang dokumentaryo, isang pag-aaral patungkol sa buhay, ano ang epekto ng buhay at gawa ng ating Panginoong Hesukristo. May mga bahagi sa Ebanghelyo na binuod. Kung makikita mo, hindi yan palaging magkakasunod-sunod at hindi yan palaging detalyado. Marami dyan ay ibinuod at hindi binigyan ng lubos na pagsasalaysay. Kung kaya't ang Ebanghelyong ibinigay sa atin ay 4. Kailangan niyang 4 na yan ay ating mapagkumpa-kumpara upang makakita tayo ng isang kumpletong larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Mapapansin mo na ang focus ng Ebanghelyo ay yung kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa totoo lang, halos 1/4 ng Ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas at Juan, ay ibinigay nila para sa huling 1 linggo ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo sa lupa. Kung kaya't may isang Bible scholar na nagsabi na ang Ebanghelyo ni Marcos ay kwento ng passion na may mahabang introduction. Sa Ebanghelyo ni Marcos, may 4 na importanteng insidente ng pagkilala sa Panginoong Hesukristo. Tandaan natin na ang Ebanghelyo ay nagpapakilala kung sino si Kristo. At mahalaga sa Ebanghelyo ang pagkilala kay Kristo. Hindi lamang tayo ay mamangha sa kanyang mga himala at tayo ay matuto sa kanyang mga katuruan. Kung hindi lalong higit, makakilala natin kung ano ang dapat pagkilala at pagtitiwala sa tao na inilagay ng Diyos para ating maging tagapagligtas. Sinabi kong tao, sapagkat ang Ebanghelyo ay nagpahayag sa atin ng tunay na tao. Bagamat siya ay Diyos na nagkatawang tao. Ipinakita yan sa 4 na Ebanghelyo. At ang ating focus sa umagang ito ay ang Ebanghelyo ni Marcos. 4 na importanteng insidente ng pagkilala sa Panginoong Hesus. Makikita natin dito mismo sa talatang binasa natin, 1:1. Ito ang deklarasyon ng pananampalataya ng may akda, na ayon sa patnubay ng Banal na Espiritu ay sinulat sa atin na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. Pangalawa, si Pedro ay nagpahayag ng pananampalataya tungkol kay Kristo. Sa Kabanata 8, talatang 29, at tinanong niya sila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? Sumagot si Pedro at nagsabi, ikaw ang Kristo. Kung titignan mo yan sa Mateo, may kumpletong confession niya ni Pedro, ang sinabing ikaw ay ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Pangatlo, mula mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo, ay sumagot siya sa tanong ng punong saserdote. Sa Kabanata 14, ang talata ay 61 hanggang 62. Tinanong siyang muli ng dakilang saserdote at sinabi sa kanya, ikaw ba ang Kristo, ang anak ng mapalad? At sinabi ni Jesus, ako nga. Sinasabi niya, ako ang Kristo, ang anak ng mapalad. At sinabi ni Jesus, ako nga. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at pumaparito mula sa alapaap ng langit. Panghuli, at
importanteng pagkilala ito kay Kristo. Doon sa Kabanata 15, ang talata ay 39, ang pagkilala ng Romanong sundalo. Ang senturyong nakatayo sa tapat niya, nang makitang malagot ang hininga niya, ay kanyang sinabi, katotohanan, ang taong ito ay anak ng Diyos. Ang sumulat ng Ebanghelyo na ito na binabasa natin ay may malinaw na pananampalataya patungkol kay Kristo. Si Pedro, na naging batayan niya para sa mga kwento na naisulat dito, ay may malinaw na pananampalataya kung sino si Kristo. At kahit ang mga Romano, isang Romano ay kumilala rin na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At kahit ang ating Panginoong Hesukristo rin ay may malinaw na pag-unawa ng kanyang misyon dito sa lupa. Sapagkat sumagot siya ng matuwid at tiyak na sagot na siya ang anak ng Diyos. Ang Kristo, ang anak ng Diyos. Ngayon, titignan naman natin yung kasunod na praise na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. Si Hesukristo ay anak ng Diyos. Ang pagpapahayag na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, ay bahagi ng pangkristyanong pananampalataya mula pa sa panahon ng mga apostolis. Halimbawa sa Gawa 8:37, makikita natin yan sa pagbabautismo kay Eunuch. Bagamat ang pagkakabit ng titulong anak ng Diyos ay ginagawa na noong unang panahon para sa mga taong kinikilalang tagapagligtas, halimbawa ang mga emperador ng Roma, si Julius Caesar, si Augustus Caesar, ikinakabit nila sa kanilang sarili yung titulo na anak ng Diyos, na ang kanilang mga ninuno ay kinakabit nila sa mga mitolohiya ng Romano at mga Griyegong mitolohiya. Ang titulong ikinabit kay Hesukristo na anak ng Diyos ay nagpapahayag ng pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. Gusto kong unawain ninyo mga kapatid na ang titulong ang anak ng Diyos, lalo na kung gagamitin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, ay hindi nagpapahayag ng kanyang pagkatao, kung hindi ng kanyang pagka-Diyos. Hindi lamang ito nagpapahayag ng kanyang pagiging tao, bagamat yun ay may kinalaman din doon. Pero hindi ito nagbababa ng kanyang pagka-Diyos. Maaring tayo ay tinatawag na mga anak ng Diyos, pero hindi kagaya ni Hesukristo na bugtong na anak ng Diyos. Ngayon, patutunayan natin na pag sinabing anak ng Diyos, ay kapantay ng pagka-Diyos yan. Sa Juan 10:30, kontrobersyal na sinabi ng Panginoong Hesukristo, ako at ang Ama ay iisa. Natural na hindi ibig sabihin ng pagkakain ng ako at ang Ama ay isa sila. In the sense na isa. Sapagkat kahit ang Trinidad ay nagtuturo na iba ang Ama at ang Anak. Kung hindi binabanggit doon ay ang pagkakaisa ng Ama at ng Anak. Saan sila nagkakaisa? Kung titignan natin sa talatang 28 at hanggang 29, nagkakaisa ang Ama at ang Anak sa pagbibigay ng buhay na walang hanggan at pag-iingat sa mga tupa ng Diyos. Ito ang kadakilaan ng pagka-Diyos, kung paanong iisa lamang ang Diyos, subalit ipinahayag niya ang kanyang sarili sa tatlong persona. Bagamat ang salitang ginamit ay iisa, na ibig sabihin ay pagkakaisa, malinaw na hindi maaring isang mortal na nilalang lamang
ang magiging kaisa ng Diyos sa pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesucristo, at binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Yan ay isang gawain na hindi maaaring gawin ng tao. Nang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, nakikilala ko ang aking mga tupa at walang ni isa man sa kanila ay hindi mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa aking kamay. Hindi yan maaaring gawin ng isang mortal. At siya'y kaisa ng Diyos sa gawain na yan. Sa madaling salita, hindi yan ginagawa ng Ama mag-isa. Ginagawa ng Ama yan kasama ni Kristo. At hindi rin yan ginagawa ni Kristo mag-isa, kundi ginagawa na yan kasama ng Ama. Kaya't sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Hindi kaya ng tao na bigyan ang kanyang kapwa-tao ng buhay na wala hanggan. At lalong higit, hindi kaya ng tao ingatan ang kaligtasan ng kanyang kapwa-tao. Ito ay gawa lamang ng Diyos. Kung kaya ang deklarasyong ako at ang Ama ay iisa, ay naunawaan ng mga Hudyo bilang pag-angkin ni Kristo sa pagkapantay niya sa Diyos. Naunawaan niya ng mga Hudyo sa talatang 31 hanggang 33. Idiretso natin. Nang sinabi ng Panginoong Hesukristo na ako at ang Ama ay iisa, anong reaksyon ng mga Hudyo? Nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakikita ko sa inyo. Alin sa mga gawang iyon binabato ninyo sa akin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. Bakit namumusong? Sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagkukunwari kang Diyos. Yun ang pangunawa ng mga Hudyo sa sinabi ni Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Sapagkat hindi nila nakita sa mga gawa ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos. Ang nakita nila kay Kristo, tao. So madaling unawain na yung sinabi ni Jesucristo, ako at ang Ama ay iisa, sa kaisipan ng mga Hudyo na aral sa kautusan ni Moises mula sa unang panahon, yon ay pag-angkin ng pagka-Diyos. Ngayon, paano yung sinagot ng Panginoon? Ang akusasyon na ang Panginoong Jesucristo ay nagkukunwaring Diyos, sinagot niya mismo. At ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo ay lalong nagpatibay na tama ang pagkaunawa ng mga Hudyo. Na umaangkin siya ng pagka-Diyos. Ang sinasabi niya, siya ay Diyos. Sa talatang 36, makikita mo, sinasabi baga ninyo sa Kanya na pinabanal ng Ama at isinugo sa sanlibutan na ikaw ay namumusong sapagkat sinasabi ko na ako ang anak ng Diyos. Sinasabi sa banal na kasulatan, hindi ba kayo ay mga Diyos? Maliliit na Diyos. Letter D, maliit. Nasa taas yan, 25. Tignan nyo mga Biblia ninyo bago kayo tumingin sa akin. At ginamit ni Kristo yung argumento na yun, kayo na mga tao, hindi ba ginawa kayo ng Diyos na parang maliliit na Diyos sa lupa? Ngayon, sasabihin nyo sa akin na ako'y nagkukunwaring Diyos at nilalapastangan ko ang Ama samantalang ako ang pinababa rito sa lupa para maging tagapagligtas kasi sinasabi ko na ako ang anak ng Diyos. Ang argumento ng Panginoong Jesucristo ay parang ganito. Hindi ba sinasabi ninyo na ang Diyos ang inyong Ama? Dahil lalong higit ako. Sapagkat ako'y nanggaling sa Diyos at buwaba rito, sasabihin ninyo na inaangking ko ang pagka-Diyos sapagkat sinasabi kong anak ako ng Diyos. Ano ang kapangyarihan ng anak ng Diyos? Sa Juan 5:20 hanggang 29, ay lalo nating mauunawaan ang katotohanan at kapangyarihang taglay ng Panginoong Hesukristo bilang anak ng Diyos. Ito ay mahabang pagbasa. Juan 5:20 hanggang 29. Sapagkat sinisinta ng Ama ang anak
at sa kanya'y ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa sa mga ito ang sa kanya'y ipakikita niya upang kayo'y magsipang gilalas. Sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din namang binubuhay ng Anak ang kanyang iibigin. Sapagkat ang Ama ay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa Anak ang buong paghatol, upang papurihan ng lahat ang Anak, gaya rin ng kanilang pagpapapuri sa Ama. Ang hindi nagpapapuri sa Anak ay hindi nagpapapuri sa Ama na sa kanya'y nagsugo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. At hindi makapapasok sa paghatol kung hindi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon at ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng Anak ng Diyos. Ang makaririnig ay mga bubuhay, sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, gayon din naman ipinagkaloob niya sa Anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili, at binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol, sapagkat siya ay anak ng tao. Alam natin yung titulo ng anak ng tao, yun siya binabanggit sa Daniel 7:13-14. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang panahon ng lahat ng mga nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig, at magsisilabas ang mga nagsisigawa ng mabuti at sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsisigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Tatlong bagay mauunawaan natin dyan sa may mahabang binasa natin. Una, si Jesucristo na anak ng Diyos ay karapat-dapat ng kaparehong kapurihan na ukol sa Ama. Talatang 23. Hindi mababa ang kaluwalhatian ni Kristo kaysa sa Ama. Kung ano ang kapurihan ng Ama, ganun din ang kapurihan ni Kristo. Pangalawa, si Jesucristo na anak ng Diyos ay may kapangyarihang bumuhay ng mga patay at magbigay ng buhay na walang hanggan. Kung ang Diyos ang pinanggagalingan ng buhay, at kung si Jesucristo ay may kakayanang magbigay ng buhay, at kaya magbigay ng buhay na walang hanggan sa sino magsasampalataya sa Kanya, ay walang pagdududa na si Jesucristo ay Diyos. Ang anak ng Diyos ay Diyos. Talatang 21, 24-25. Tandaan natin, hindi lamang ibinibigay ng Ama ang buhay ng walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo, kung hindi dahil kay Kristo at kay Kristo. Pangatlo, si Jesucristo na anak ng Diyos ay may kapangyarihang humukom sa lahat. Talatang 22, 27-28. Si Jesucristo na anak ng Diyos ay may kapangyarihang humukom sa lahat. Mga kapatid, kahit ang mga masasamang espiritu ay kumilala kay Kristo na may takot at panginginig. Sa aklat ni Marcos, 2 beses yan nangyari. 3:11 mababasa natin. Marcos 3:11, at ang mga karumal-dumal na espiritu, pagkakita sa kanya ay nagpatira pa sa kanyang harapan at nangagsisigaw at nagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos. Sa Kabanata 5, talatang 7, makikita natin, at nagsisigaw ng malakas na tinig na kanyang sinasabi, ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan. Kita'y pinamamanhikan alang-alang sa Diyos, huwag mo kong pahirapan. Kahit ang mga demonyo ay natatakot kay Jesucristo. Kahit ang mga masasamang espiritu. Kahit ang mga anghel na itinapon sa lupa ay takot sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang titulong anak ng Diyos ay ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. At higit sa lahat, ang Ama ay nagpapatunay
na ang anak ay Diyos. Kasama ng banal na Espiritu, nagpapatunay ang banal na Espiritu upang maisulat ito sa ating mga banal na kasulatan. Basahin natin sa Hebreo 1:8 hanggang 9. Tungkol sa anak ay sinasabi. Pinag-uusapan dyan sa Hebreo ang pangungusap ng Diyos. Tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. At ang sentro ng katwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Ulitin natin. Tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. At ang sentro ng katwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Iniibig mo ang katwiran at kinapopuotan mo ang kasamaan, kaya ang Diyos mo, ay nagbuhos sa iyo ng langis ng kasayahan, higit sa iyong mga kasamahan. So ang anak ng Diyos ay tinawag na Diyos. Kaya't ang Diyos, na Diyos ng anak, na Diyos ng ama ang anak, at Diyos ng anak ang ama. Kadakilaan ng pagka-Diyos ng Diyos, ay iisang Diyos. Ang Diyos mismo, sa pamamagitan ng banal na Espiritu nagpapahiwatig nito sa banal na kasulatan, ay nagpapatunay na ang Ebanghelyong ipinangangaral sa atin, bagamat ito ay nakasentro sa isang persona na si Jesus. Si Jesus ay hindi ordinaryong tao, siya ay Diyos na nagsalaman. Sa pagbubuod ng Ebanghelyo ni Marcos, isinulat niya sa isang mabilis at pagkakasunod-sunod ng mga tiyak na pangyayari mula sa buhay at ministeryo ng Panginoong Hesukristo, para patunayan sa mga mambabasa na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, na naglingkod, naghihirap at namatay, subalit muling nabuhay bilang lingkod ng Diyos na inilarawan ni Propeta Isaias. Si Jesus ang sentro ng tunay na ebanghelyo. Ang tunay na ebanghelyo ay hindi mangingiming magsabi na si Jesucristo na sentro ng ebanghelyo ay Diyos. Anumang ebanghelyo na nagbababa ng kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi tunay na ebanghelyo. Si Jesus ang sentro ng tunay na ebanghelyo. At ang lahat ng panawagan nito ay tanging sa pamamagitan niya tungo sa Diyos. Upang ang paglapit sa Diyos ay hindi sa pamamagitan ng tao, o hindi sa pamamagitan ng Diyos na nagkatawang tao. Isusunod natin dito ang kahalagahan ng pagka-Diyos ni Kristo sa Ebanghelyo. Kung ang kailangan lang sa Ebanghelyo ay ang tuwid na pamumuhay, kamatayan at muling pagkabuhay, maaari na yang gawin ng tao na pangungunahan ng Espiritu ng Diyos. At yan nga ang katunayan ng pagiging tao ni Jesucristo. So bakit kailangang Diyos? Bakit kailangan ang pagka-Diyos ni Kristo para sa isang perpektong ebanghelyo? At yun ay ipapangaral sa atin mamayang gabi. Nandiyan pa rin tayo sa Marcos 1:1. Ngayon mga kapatid, gusto kong ipaunawa sa inyo na iisa lamang ang ebanghelyo. Si Apostol Pablo ay nagbabala patungkol sa ibang ebanghelyo. Sa Galatia 1:6 hanggang 7, ako'y namamangha na kay dali ninyong magsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Iisa lang ang ebanghelyo, iisa lang ang biyaya ni Kristo. Iisa lang si Kristo. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo. Ibig sabihin, Apostol Pablo, hindi ito variation ng iisang ebanghelyo. Hindi ito yung kagaya ng sinasabi na isa pang tipan ni Kristo. Walang ibang tipan si Kristo.
Walang ibang ebanghelyo, kundi mayroon lang ilan sa inyo'y nagsisiligalig at nangingibig pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Sa isip ng apostol, bawat variation, bawat improvement, bawat pagkukulang na ginagawa ng sanlibutan na hindi ayon sa biblikal na ebanghelyo ay nagpapasama sa tunay na ebanghelyo ni Kristo. Sa daigdig natin at sa sanlibutan ito, sa mga iglesia, may 4 na uri ng maling ebanghelyo na pumapasok. Ang una, ang legalistang ebanghelyo. Ito ang uri ng pangangaral na nakasentro sa pansariling katwiran ng tao, na nasa pamamagitan ng kanyang gawa at pagsunod sa kautusan na ipinangangaral ng mga sakramento ay magiging matuwid siyang tao sa harapan ng Diyos. Yan ang tinatawag na legalistang ebanghelyo. Na ayon sa mga panuntunan, ikaw mismo, sa sarili mong pagsisikap at sa sarili mong mga gawa ay maaari kang maligtas at makatiyak ng langit sa pamamagitan ng iyong sariling pagsisikap. Yan ay masamang ebanghelyo at yan ay legalistang ebanghelyo. Sapagkat yan ay nagpapakita ng isang Kristong walang kakayanan sa kaligtasan. Samantalang sinasabi ng Biblia na napatunayan natin na ang tao ay hindi mapapawalang sala sa pamamagitan ng gawa ng kautusan. Si Apostol Pablo mismo ay nagsabi, hindi ko winawalang kabuluhan ang biyaya ng Diyos. Sapagkat kung ang pagiging matuwid ng tao ay ayon sa kautusan, si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Kung kaya't ang legalistang ebanghelyo ay nagpapasama ng tunay na ebanghelyo ni Kristo, sapagkat ipinahihiwatig nito na ang kamatayan ni Kristo ay walang kabuluhan. Pangalawa, ang liberal na ebanghelyo. Ito ang klase ng ebanghelyo na ipinangangaral sa sanlibutan na alang-alang sa progresibo, pagiging angkop sa kung ano ang nais ng sanlibutan, ay hindi nagbibigay ng sentralidad sa salita ng Diyos at doktrina. Ang ebanghelyo na walang ibang ipinapangaral kundi pag-ibig, 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 hindi na importante kung anong sinasabi ng doktrina. Ang importante, nagsasama-sama, masaya lang. Kahit na hindi na tayo iskwalado sa salita ng Diyos. Hindi maaari. Sapagkat sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, wala akong nais malaman sa inyo kung hindi sa Hesukristo at ang kanyang pagkapako sa krus. Kung tayo ay magsasama-sama, pero hindi si Kristo ang sentro ng ating pagsasama-sama. Hindi ang kabanalang nanggaling sa krus ng Kalbaryo na siyang naghugas sa atin, na nagpalakad sa atin sa isang matuwid na pamumuhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kung hindi yan ang dahilan ng ating pagsasama-sama at hindi tayo naaayon sa salita ng Diyos, hindi tayo dapat magsama-sama. So, kaya't ang iglesia ay dinidisiplina. Kung kaya't itinawalag sa simbahan, ang mga hindi namumuhay ng ayon sa ebanghelyo, sapagkat ang ipinangangaral natin dito ay hindi isang liberal na ebanghelyo. Hindi makamundong ebanghelyo. Ingatan na ang simbahan ay magsama-sama na lamang nakagaya ng mga taong walang pananampalataya. At pagka pinangaral mo, sasabihin sa iyo, hindi ka mapagmahal. Samantalang ang binabasa mo naman ay ayon sa salita ng Diyos. Pangatlo, ito ang ebanghelyo na paborito ng marami. Ang ebanghelyo na ang motibasyon ay kasaganaan sa daigdig, o tawagin mo sa English, prosperity gospel. Yung nagpapalagay na ang kayamanan ay katumbas ng kabanalan. Kasi binabasa yan kay Timoteo, sinabi ni Pablo kay Timoteo, umiwas ka sa mga ganyan.
na nagpapalagay na ang relihiyon ay paraan ng pagkakamal ng salapi. Sinabi ng banal na kasulatan na ang pag-ibig sa salapi ay umpisa ng lahat ng kasamaan. Samantalang ang iba ay naghahangad, ay nagkamali sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang puso ng maraming kalumbayan. Ang pananampalataya kay Kristo ay hindi paraan upang magkaroon ka ng magaang buhay. Totoo, sinabi pa nga ng Panginoong Jesucristo ito, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Makipot ang daan. Ang panawagan ng totoong ebanghelyo ay ito, limutin mo ang iyong sarili at sumunod kay Kristo. Subalit, hindi lamang puro kahirapan ang ipinangako ng ebanghelyo, kundi merong kapahingahan sa banal na Espiritong nananahan sa atin. Hindi ebanghelyong pera-pera lang ang ipinangangaral sa atin. Mag-ingat tayo sa ebanghelyo na inaakit ang tao sa pamamagitan ng material. Kaya napupuno ang mga simbahan ng mga Judas na iniibig si Kristo alang-alang sa pakinabang. At meron namang ding uri ng ebanghelyo na patay. Ang ebanghelyo na walang bunga. Ang ebanghelyo nangangaral ng pananampalataya kay Kristo, subalit hindi nangangaral ng pagtalikod sa kasalanan. Nangangaral ng pananampalataya, subalit hindi nangangaral ng pagsisisi. Mga kapatid, ang ebanghelyong hindi nagbabago ng buhay ay hindi totoong ebanghelyo. At isa yan na kadalasan nangyayari sa simbahan ng mga Baptist. Ang ebanghelyong patay. Pinasasama nito ang imahe ni Kristo sa sanlibutan. Sapagkat para bagang ang pananampalataya kay Kristo ay hindi nagbabago ng buhay. Samantalang sinasabi ng banal na kasulatan, ang nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Anong sinasabi ng patay na ebanghelyong ito? Dahil ang Diyos ay mabiyaya, sapat sa ating mga kasalanan. Magpatuloy tayo sa kasalanan para ang biyaya ng Diyos ay managana. Mga kapatid, hindi yan pinahihintulutan ng Diyos. Kaya't sinasabi ko sa inyo ngayong umaga, iisa lang ang ebanghelyo. Ito'y nagpapagalaw ng isip, nagpapagalaw ng puso, nagbibigay ng buhay at nagbabago ng buhay. Ito ay pumapatungkol sa paghahari ng Diyos. At ito mismo ang ebanghelyong ipinangaral ng Panginoong Jesucristo na ipinangangaral ko rin sa inyo. Marcos 1:15, itong sinasabi ng banal na kasulatan, ayon sa salita mismo ni Kristo, ito ang ebanghelyo na ganap ng panahon. Narito na ang paghahari ng Diyos. Kayo ay magsisi at magsipagsampalataya sa ebanghelyo. Ito ang klase ng ebanghelyo na sinasabi sa tao, ang Diyos ang maghahari sa inyo. Ang ebanghelyo ay may taglay na kalayaan, pero hindi kalayaan mula sa Diyos. O hindi kalayaan mula sa kasalanan. At kalayaan mula kay Satanas upang ikaw na alipin ng kasalanan ay maging alipin ng Diyos sa pamamagitan ng kapanganakang muli. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, maliban ang tao ay panganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. Kung kaya't ang panawagan ng tunay na ebanghelyo ay ito, naghahari na ang Diyos, magsisi ka na, sumampalataya ka na, sapagkat ang Diyos ay hari. At walang ibang hari kundi si Kristo. Ang isang ebanghelyo na hindi si Kristo ang maghahari sa iyo ay hindi tunay na ebanghelyo. Kaya't napaka-importante ng unang talata sa aklat ni Marcos, ang ebanghelyo ni Jesucristo. Hindi ebanghelyo mo at hindi ebanghelyo ko. At hindi ebanghelyo ng sanlibutan. At hindi ebanghelyo ng material. Ito ay ebanghelyo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos, ang hari sa kaharian ng Diyos. Ito ay nagbibigay ng katiyakan ng kaligtasan.
Hindi dahil sa theological na pangangatuwiran nito. Marami sa inyong nagnanais na magbahagi ng Ebanghelyo. Pero tinitignan lamang ninyo ito na parang nagpapaliwanag lang kayo ng doktrina. Tinitignan ninyo ang mga definisyon, tinitignan ninyo ang mga talata. Nangangabisado kayo ng sunod-sunod. Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay hindi nagmumula sa pangangatwiran nito. Kung hindi sa kapangyarihan nito na si Hesukristo ay nabubuhay sa iyo, naranasan mo at sinampalatayanan mo, kung kaya't merong pangangatwiran ito sa iyo, sapagkat ikaw ay ginawang matuwid ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sapat si Hesukristo, yun ang nais kong sabihin. Kung si Hesukristo ang mensahe ng Ebanghelyo, ang mensahe ng ibang Ebanghelyo ay ibang Kristo. Ito ay Kristo na hindi makakayang magligtas. Ito ay Kristo na ang kamatayan ay walang kabuluhan. At ito ang Kristo na ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi kayang magbigay ng bagong buhay. Kung kaya't ito ay uri ng Kristyanismo na dito lamang sa lupa. Walang pag-asa at hindi magiging karapat-dapat sa kaluwalhatian ng Diyos. Tignan ninyo ang inyong mga sarili kung anong klaseng ebanghelyo ang tinanggap ninyo. Samantalang pinagsisikapan ko sa inyo sa biyaya ng Diyos na ipangaral sa inyo ang ebanghelyo na si Hesukristo ay may kakayanang magpatawad ng kasalanan, magbago ng puso at magbago ng isip. Nang siya ay namatay at muling nabuhay at umakyat sa langit, isinugo niya ang banal na Espiritu upang ang katunayan ng ebanghelyo ito ay maging totoo din sa inyo. Upang ang ating pananampalataya ay hindi lamang sa daigdig na ito. Ang sino mang taong hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos sa lupang ito ay hindi magiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos sa langit. Sapagkat ang ebanghelyo ay may panawagan, ngayon ang araw ng pagliligtas. Ito ang panahon. Kung hindi mabubuhay sa iyo si Kristo sa panahong ito, hindi mabubuhay si Kristo sa iyo sa huling araw. Sapagkat ang katunayan ng kaligtasan na ito at ang buhay na ibinubuhay ko ngayon sa laman na ibinubuhay ko sa pananampalataya. Na ang pananampalatayang ito ay pananampalataya ng anak ng Diyos na siyang umibig sa akin at nagbigay ng buhay sa akin. Kaya nga, nais kong iwanan kayo ng talata. Isang paalala na mula rin sa salita ng Panginoon ay nababasahin natin sa Colossus 2, 6-10. Merong isang ebanghelyo sapagkat merong isang Hesukristo. Merong isang Hesukristo sapagkat meron lamang iisang Diyos. At meron lamang iisang Diyos, meron lamang isang katwiran. Kung saan dapat tayong manampalataya sapagkat meron lamang iisang pananampalataya. Kung paano nga na inyong tinanggap si Hesukristo na Panginoon ay magsilakad kayo na gayon sa Kanya. Na nag-uugat at nakatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Yan ang unang instruction. Kung paano nyo tinanggap si Hesukristo, ganun kayo lumakad. Pangalawang instruction, kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo.
Ang ebanghelyo ay hindi para bumuo ng filosofiya ang tao o bumuo lang ng pangangatwiran. Maaring magaling kang mga tuwiran pagdating sa Biblia, na gamit ang Biblia, pero si Kristo bang nabubuhay sa iyo? Mag-ingat ka, baka ang ebanghelyo mo ay filosofiya lang. O filosofiyang galing sa sanlibutan, pero walang katotohanan, kagaya ng sinasabi. Aral ng aral, pero hindi nakakarating sa katotohanan. O hindi naman kaya, baka ang ebanghelyo sa iyo ay para lamang tradisyon. Na minana mo, nakasanayan mo. O hindi naman kaya ang tingin mo sa ebanghelyo ay ginagamit mo lamang yan para kunin mo ang mga pagpapala sa Diyos. Pero sa kaibuturan ng iyong puso, wala ka talagang pananampalataya sa Diyos. Kung magkagayoy, sinasamba natin ang mga pagpapala at hindi ang nagbibigay ng pagpapala. Kung kaya't ang mga pagpapalang galing sa Kanya ay ginagamit natin para suwayin ang nagbibigay ng pagpapala. Hindi mabuting ebanghelyo yan. Sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Nang si Jesucristo ay nagkatawang tao, oo, totoong tao, subalit sa pagkataong yan nandoon ang kapuspusan ng buong pagkadiyos. At sa Kanya kayo'y napuspos. Wala kayong kulang kay Kristo. At wala kayong kulang sa ebanghelyo ni Kristo. Lahat ng bagay sa Diyos ay inyo rin dahil kay Kristo. Sapagkat kayo'y napuspos sa Kanya na siyang Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Dito tayo magtatapos ngayong umaga. Ang ebanghelyo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos. Susunod natin pagbubulay-bulayan sa talatang yan. Importante ba talaga na ang nagkatawang tao ay hindi basta tao? Kung hindi, kailangan din ba Diyos ang maging tagapagligtas na ayon sa ebanghelyo? Bibigay sa atin ng Panginoon yan mamayang gabi. Pagpalain tayo ng Panginoon.